tunay na pagkatao ni Ken Chan at ang alleged scammer issue niya. May ilang buwan na rin pinag-uusapan ang tungkol sa problema at isyong kinakaharap ng kapuso actor na si Ken Chan. May kinalaman kasi ito sa mga negosyong naitayo niya at sa mga kasama nito sa pagpapalakad ng negosyo. Pinaghihinalaan kasi ngayong isang scammer si Ken na nasampahan ng reklamo noong buwan ng October lamang nitong taon na mayroong kinalaman sa pera. Magmula rin noong mailabas ang blind item tungkol kay Ken, wala pang naririnig na pahayag mula sa kanyang panig, maliban sa pagsusumite ng legal counsel nito na si Attorney Maggie Abraham Garduque ng petition for review sa DOJ o Department of Justice laban sa resolution of the Quezon City Office of the Prosecutor sa ilalim ng Presidential Decree 1689. Ang syndicated estafa ay isang non-bailable offense sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code at mayroon itong maximum penalty of life imprisonment once proven beyond reasonable doubt na may layuning isagawa ang unlawful or illegal act, transaction, enterprise, or scheme. Matagal na ring hindi nakikita si Ken sa telebisyon at ang huling labas nito ay sa GMA afternoon drama na Abot Kamay na Pangarap, kung saan gumanap siya bilang si Dr. Lyndon Javier. Nagulat na lang din ang mga viewers ng nasabing drama nang biglang mawala ang karakter ni Ken Chan sa istorya at marami ang naghahanap at nagtatanong kung nasaan na nga ba ito. Usap-usapan sa mga naglabasang blind items na nagtatago si Ken Chan sa ibang bansa para makaiwas sa kinasasangkutan nitong issue. Ayon sa pinakawalang balita ni OG Diaz sa kanyang online program, ay dinemanda si Ken ng mga kasosyo niya sa negosyo dahil hindi nakukuha ng mga ito ang perang dapat nakitain nila sa ipinasok nilang puhunan o investment sa mga itinayo ni Ken na restaurants. Balita rin na hindi masyadong kumikita ang mga restaurants ni Ken, kaya wala itong maibalik sa mga business partners niya. Nagkaroon din daw ang mga ito ng hindi pagkakaintindihan pagdating sa pagpapatakbo ng isang negosyo. Isa pang impormasyon na inilabas ng source ni OG ay aabot di umano sa 30 million pesos ang kabuuan ng perang nawala sa mga kasosyo ng aktor at isang naghahabol na sinasabing ginagawang front yung mga businesses pero hindi naman daw naaasikaso ng madalas ni Ken Chan. Ang entertainment reporter naman na si Christy Fermin ay nagbigay din ng payo kay Ken na magpasa ng petition for bail matapos lumabas ang warrant of arrest niya. Ani Christy, kalat na yung kanyang warrant of arrest sa lahat ng himpilan ng pulis at ang immigration ay may kopya na rin. At kung sakali na babalik dito sa Pilipinas si Ken Chan, ay doon pa lang sa paliparan o sa airport pa lang, ay may huhuli na sa kanya. Nakakalungkot. Base naman sa lumabas na balita, November 8 ay nakatakda na umanong ihain kay Ken ang warrant of arrest niya sa mismong bahay nito sa Tandangsora, Quezon City. Si Ken Steven Angeles Chan ay isang Filipino-Chinese na nakilala bilang isang artista, singer, model, TV presenter, host, vlogger, restaurateur at negosyante. Nagsimula ang showbiz career ni Ken bilang co-host at performer ng Walang Tulugan with the Master Showman Midnight Show ni Kuya Germs Moreno. Nakita naman ang husay niya sa pag-arte sa pamamagitan ng kanyang pagganap sa papel bilang si Joselito Joey Flores Vergara Jr. at Destiny Rose Flores Antonioni sa award-winning GMA TV drama na Destiny Rose noong 2015. Makalipas ang 2 taon noong 2017 ay muli niyang naranasan ang bumida sa serye na makapagpapabago sa kanyang showbiz career. Ito ay ang seryeng Meant to Be kasama sina Barbie Forteza, Jack Roberto, Ivan Dorschner at Andy Raj. Pinalakpakan naman ang kanyang talento at kinilala bilang isang magaling na aktor si Ken matapos niyang gumanap sa karakter bilang si Boyet Villaroman, isang binata na may mild intellectual disability sa romantic drama series na My Special Tatay noong 2018. Dito rin ipinakilala at nagsimula ang love team nila ng kapwa kapuso star na si Rita Daniela na tinawag na Bobre at Rit Ken.
Dahil dito ay tinagurian siyang the Kapuso Ultimate Actor ng GMA Network. Nagkasama naman silang muli ni Rita Daniela sa rom-com series na One of the Bays noong 2019 at Ang Dalawang Ikaw noong 2021, kung saan ginampanan at ipinakita niya kung ano ang buhay ng isang lalaking diagnosed na mayroong dissociative identity disorder sa katauhan ni Nelson Sarmiento. Naging co-host din si Ken ng singing competition na The Clash mula sa ikalawang season nito hanggang sa ika-4 na season at isa rin sa mga main host at performer sa Sunday noontime variety show na All Out Sundays. Noong 2022 naman ay gumanap si Ken sa papel ni Richard Lim sa seryeng Her Big Boss na siyang pangalawang installment ng Manopol Legacy sa GMA7. Pero hindi nagpahuli si Ken dahil ipinakita niya ang kanyang versatility. Hindi lang kasi siya marunong umarte at sumayaw. Naging recording artist pa siya na nakagawa pa ng ilang mga album sa GMA Music matapos niyang pumirma ng kontrata noong January 8, 2019. Matapos naman na pag-usapan ang tungkol sa pagtatago di umano ni Ken Chan dahil sa reklamong syndicated estafa na pinaghihinala ang kanyang ginawa, nakitang nagkaroon ng bagong post sa kanyang social media account. Binasag niya ang kanyang katahimikan at nag-post tungkol sa kanyang imaginary friends na sinamahan ng larawan ng isang panda bear at isang troll plushie at makikita rin ang isang dessert glass na mayroong natunaw na ice cream. Nagpakita rin siya ng proof of life nang mag-post siya ng isang selfie na nakaupo. Base naman sa recent IG story post niya, ipinakita rito ni Ken ang kanyang naging bakasyon sa New York, USA. Nag-post ito ng litrato ng Statue of Liberty, selfie sa park, breakfast table setting at ang pagkain niya ng almusal. Napag-alaman din mula sa isang reliable source na sinimulan na rin ni Ken na mag-liquidate ng kanyang mga assets para maisaayos ang kanyang financial troubles. Ibinebenta na ng aktor ang ilan sa kanyang mga ari-arian para matugunan ang krisis na kinakaharap niya ngayon at isa sa mga ito ay ang lote niya sa Tagaytay. Nabanggit din na ang isa sa mga business partners ni Ken ay karelasyon niya at maaaring maging responsable sa maling paggamit ng malaking bahagi ng mga puhunan na ipinasok ng ibang partners nila na siyang nagpalala sa sitwasyon ni Ken. Bilang isang negosyante, itinayo ni Ken ang kauna-unahang all-year-round Christmas-themed cafe na tinawag niyang Cafe Claus sa Tandangsora, Quezon City noong December 27, 2021. Nagkaroon ito ng second branch sa Promenade Green Hills na nagbukas noong March 2022, kasama ang kaibigan na si Ryan Colton bilang CEO at kapatid na si Mark Chan bilang COO. Lumago ito at nagkaroon ng ilang sangay sa Luzon. July 2024 naman nang buksan niya ang kanyang ika-7 restaurant na Deer Claus Steakhouse and Restaurant sa Timog Avenue, Quezon City at kalaunan ay nagkaroon din sa Batangas. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Send your thoughts in the comments section below.